Mga kabayan, kung ihambing natin ang SeaStar anti-ship missile ng mga barko ng Pilipinas na galing South Korea, laban sa CM-302 supersonic anti-ship missile ng China, ito ang magiging kalalabasan. Pero bago natin alamin ang magiging kalalabasan, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Para magkaroon kayo ng idea, aalamin muna natin ang kakayahan ng bawat missile. Unahin natin ang SSM-700K SeaStar na gawa ng South Korea, dahil ito ngayon ang ginagamit na anti-ship missile ng mga barko ng Pilipinas na galing South Korea. Ang SeaStar missile ay isang sistemong anti-ship cruise missile na gawa ng LIG Nex 1. Nakadesign dito para patamaan ang enemy vessel sa bilis na high subsonic speeds, or nasa pagitan ng 988 km per hour hanggang 1,235 km per hour. Ang missile na ito ay may range na mahigit 180 km. Sa ngayon hindi pa ito nasubukan sa actual na digmaan, nasubukan lang ito sa US-Philippines Balikatan exercise noong May 8, 2024. Kung saan pinalipad ito ng barko ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal, FF-150, para patamaan ang pinag-retire na dating tanker na BRP Lake Caliraya bilang practice target. Naging successful naman ang pag-target, kung saan nagkaroon ng barko ng heavy damage at lumubog ito. Ang ibang testing ng missile na ito ay nangyari na sa South Korea, kung saan nagkaroon ito ng testing na hindi umabot sa kanyang target noong May 2016. Pagkatapos sa nangyaring ito, lahat ng testing ay naging maayos na. Kaya kahit hindi 100%, pero mataas pa rin ang success rate ng missile na ito. Ito din ang ginagamit na anti-ship missile ng mga warship ng South Korea ngayon. Dito naman tayo sa CM-302 supersonic anti-ship missile ng China. Ang CM-302 ay isang multi-purpose long-range anti-ship missile na ginawa ng China Aerospace Science and Industry Corporation. Ito ay nakadesign para palubugin ang mga malalaking barko tulad ng aircraft carrier at destroyers. Ang missile na ito ay kilala bilang aircraft carrier killer dahil sa kanyang high destructive power. Ito ay may dalang 250 kg to 500 kg na high explosive warhead. Ang missile na ito ay makakalipad sa bilis na supersonic, or mahigit 4,000 km per hour. At nasa sistemong din ang kanyang daan para makaiwas sa radar detection. Ang missile na ito ay may range na 290 km, at nagkaroon na ito ng experience sa digmaan sa Middle East. Saan nagpalipad ang Iran ng mahigit 100 ng CM-302 anti-ship missile, para patamaan ang aircraft carrier ng US na USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group. At lahat ng missile ay hindi nakarating dahil ang karamihan ay nagkaroon ng mid-flight failure, at ang iba ay napasabog ng US. Dahil sa nangyaring ito, nagkakaroon na ng pagdududa sa operational reliability ng missile na ito. Kaya kung titingnan, ang lahat ng weapons na galing China ay hindi epektibo sa digmaan, sa madaling salita puro palpak. Di tulad sa gawa ng South Korea epektibo, dahil kung basehan ang kanilang anti-air missile na Cheonggung-2, naging matagumpay ito na nadepensahan ang airspace ng United Arab Emirates na may success rate na 96%. Kaya ang resulta sa paghahambing ng dalawang missile, ang SeaStar anti-ship missile ang panalo. Sa ngayon wala pang weapons ang China na may magandang performance, kaya kahit kaunti lang ang weapons ng Pilipinas, ang mahalaga epektibo sa laban. Ang kagandahan pa sa SeaStar, ang kanyang speed nasa subsonic lang. Kaya tamang-tama lang ang kanyang speed para ma-maintain niya ang kanyang sistemong path para laging makaiwas sa radar detection ng kalaban. Di tulad sa supersonic sobrang bilis, dahil bilog ang mundo kailangan pa niyang pumaitaas para makasunod sa hugis ng mundo. Kaya pag pumaitaas, ma-detect na kaagad siya ng radar ng kalaban, kaya ma-target na kaagad ito. Kahit Harpoon at Tomahawk ng US nasa subsonic pa rin ang kanilang speed, kaya mataas ang kanilang accuracy. Pag supersonic or hypersonic ang speed ng missile dapat sa taas dumadaan, para hindi mahirapan sumunod sa hugis ng mundo. Baka speed din ang dahilan kung bakit bumabagsak ang missile ng China, dahil hindi kaagad makapagbago ng direction dahil sa sobrang bilis, kaya dumediretso na lang sa tubig. Ang mahalaga dito ang mga weapons ng Pilipinas na nabili sa ibang bansa, ay epektibo sa labanan.
Magiging advantage pa ng Pilipinas pag puro palpak ang gawa ng China dahil sa kanilang mga threat. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.